Marahil ay sawa na siya sa kanya. Kamakailan, isang maharlikang pagsasama ang unti-unting gumuho. At sa gitna ng unos ay walang iba kundi si Prinsesa Catherine, ang babaeng naghahanda ng isuot ang korona. Habang patuloy na naniniwala ang publiko sa larawan ng pagkakaisa at katahimikan, sa loob ng palasyo ay nagsimulang lumitaw ang mga nakababahalang palatandaan. Isang tagapaglingkod ang hayagang hindi pumansin kay Catherine. Si Camilla lamang ang pinagsilbihan at nagbitaw pa ng masasakit na salita. Inihambing siya kay Diana. Sa ilalim ng mahihigpit na patakaran ng maharlikang pamilya, hindi ito maaaring ituring na simpleng kabastusan lamang. Si Catherine, na kilala sa kanyang kahinahunan, ay nagsimulang magtanong sa sarili kung sino ang nagbigay ng lakas ng loob sa isang tagapaglingkod upang tumawid sa ganoong linya. Habang sinusundan niya ang mga lihim na kilos at mga tagong pagpupulong, unti-unting lumilitaw ang pangalan ni Camilla sa lambat ng mga hinala, lalo na sa panahong si Catherine ay papalapit na sa korona. Habang dahan-dahang nabubunyag ang katotohanan, ano nga ba ang tunay na sabwatan sa likod ng lahat? At sino ang magbabayad ng kapalit? Kahapon, pumasok si Charles sa silid pulungan na may maringal na tindig at mahigpit na ekspresyon. Huminto siya sandali bago magsalita. Ang kanyang malalim na boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ipinahahayag ko ang aking paghihiwalay kay Camilla. Ininsulto niya si Prinsesa Catherine, ang aking manugang, bago pa man siya koronahan bilang reyna. Hindi na ito pribadong usapin. Isa itong hindi mapapatawad na pagtataksil. Ang pahayag ay tumama na parang kidlat sa maaliwalas na araw. Ang mga miyembro ng maharlikang pamilya na nakaupo sa paligid ng mesa ay natigilan sa katahimikan. Walang nangahas magsalita. Tanging mabibigat na paghinga at litong mga tingin ang pumuno sa hangin. Mahigpit na hinawakan ni Charles ang patungan ng kanyang upuan habang nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata. Minahal niya si Camilla sa loob ng maraming taon, ngunit sa pagkakataong ito, nalampasan nito ang huling hangganan. Sa katotohanan, nagsimula ang lahat eksaktong 2 linggo bago ang pangyayaring iyon. Noong panahong iyon, si Catherine ay abala pa rin sa paghahanda para sa koronasyon. Lumabas siya mula sa kanyang silid-aralan na pagod ngunit matatag ang anyo. Malapit nang ipatong sa kanyang ulo ang korona ng reyna at batid niya ang mabigat na pananagutang nakapatong sa kanyang mga balikat. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo, bahagyang tumango si Catherine bilang pagbati sa ilang pamilyar na tagapaglingkod. Karamihan sa kanila ay yumuko bilang magalang na tugon. Ngunit ng araw na iyon, isang matandang babaeng tagapaglingkod ang kumilos ng lubhang naiiba. Nang marahang tumawag si Catherine, "Margaret, maaari mo ba akong dalhan ng isang tasa ng tiyasaa?" Tiningnan lamang siya ng tagapaglingkod bago tumalikod at nagpatuloy sa pagsisilbi kay Camilla na nakatayo hindi kalayuan. Hindi man lamang siya sumagot at ngumiti pa ng may kayabangan nang purihin siya ni Camilla. Napahinto si Catherine. Agad niyang naramdaman na may kakaiba. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi ito ang unang pagkakataong nakatanggap siya ng kakaibang tingin mula sa ilang kawani. Ngunit sa pagkakataong ito, hayagan na itong pagsuway. Bumaling siya pabalik, nananatiling kalmado ang kanyang boses. "Margaret, tinawag kita. Hindi mo ba ako narinig?" Dahan-dahang lumingon ang tagapaglingkod na si Margaret. Walang bakas ng paggalang sa kanyang mukha. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Catherine at nagsalita sa malamig at mapanghamak na tono.
Narinig kita ng malinaw, ngunit sa palagay ko ay dapat mong gawin iyon sa sarili mo. Sa huli, kapalit ka lamang ni Diana. Hindi ka karapat-dapat sa posisyong malapit mo ng hawakan. Ang maharlikang pamilya ay nangangailangan ng isang taong tunay na kabilang sa dugong ito. Hindi isang dayuhang pilit na ipinapasok ang sarili. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Catherine na parang matalim na kutsilyo. Nanigas siya sa kinatatayuan habang umakyat ang init sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang sakit, kahihiyan, at galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Napakaraming pinagsikapan ni Catherine upang tanggapin siya ng lahat. Isinakripisyo niya ang kanyang pribadong buhay, tiniis ang batikos ng publiko, at patuloy na nagsikap na pagbutihin ang sarili upang maging karapat-dapat sa tungkulin ng isang reyna. Ngunit ngayon, sa harap ng iba, tinawag siyang isang kapalit lamang. Huminga ng malalim si Catherine, pinipigilan ang luhang nagbabantang tumulo. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Sa halip, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Margaret na may hindi matitinag na lakas. Ulitin mo yon. Ano ang sinabi mo? Bahagyang nag-alangan si Margaret sa ilalim ng titig na yon, ngunit sinikap pa rin niyang panatilihin ang kanyang matigas na tono. Sinasabi ko lamang ang alam na ng lahat. Hindi sumagot si Catherine. Bahagya lamang siyang tumango. Pagkatapos ay tumalikod at lumakad palayo ng may matatag na mga hakbang. Bawat yapak niya ay tila pumipigil sa apoy na naglalagablab sa loob niya. Sa sandaling iyon, isa lamang ang nasa isip niya. Hindi ito kabastusan ng isang karaniwang tagapaglingkod. Ito ay palatandaan ng isang organisadong pag-atake. At hindi ko hahayaang magpatuloy ito. Nang malaman ni Charles ang pangyayari, nasa kanyang pribadong tanggapan siya. Iniulat ito ng kanyang aide sa nanginginig na boses. Pagkarinig sa balita, mariing kinuyom ni Charles ang kanyang mga kamao hanggang mamuti ang kanyang mga buko. Hindi niya matanggap ang ideya na may mga ngahas na insultuhin ang isang miyembro ng maharlikang pamilya bago pa man ipagkaloob ang korona. Bumalik si Catherine sa kanyang pribadong silid na mas mabigat ang mga hakbang kaysa karaniwan. Patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mapanlait na mga salita ni Margaret na parang malalim na sugat mula sa talim ng isang kutsilyo. Hindi siya umiyak. Kailanman ay hindi pinayagan ni Catherine ang sarili na lumuha sa harap ng mga pag-ataking nagaganap sa likod ng mga kortina. Ngunit, sa pagkakataong ito, ang sakit ay hindi lamang personal na kahihiyan. May dala itong mapanganib na amoy. Ang amoy ng sinadyang pagtataksil. Umupo siya sa pamilyar niyang silya, malapit sa bintana. Mahigpit na hinahawakan ang mga patungan nito hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Kapalit lamang ni Diana, hindi maaaring nagkataon lamang ang mga salitang iyon. Ang isang matagal nang naglilingkod sa palasyo ay hindi kailanman mangangahas magbitaw ng ganoong kalupit na salita kung walang makapangyarihang taong nasa likod niya. Malinaw itong naramdaman ni Catherine. Hindi ito personal na kabastusan. Ito ang unang pagsubok, ang unang hampas. Huminga siya ng malalim at pinanatiling kalmado ang kanyang boses habang tinawag ang kanyang personal na aide. Emily, dalhin mo sa akin ang kumpletong talaan ni Margaret. Lahat ng impormasyon mula sa araw na pumasok siya sa palasyo hanggang ngayon. Huwag mong ipaalam ito kanino man. Tiningnan ni Emily si Catherine. Napansin ang kakaibang determinasyon sa kanyang mga mata at mabilis na tumango bago umalis. Sa sumunod na 2 araw, tahimik na nagsagawa ng pagsisiyasat si Catherine. Wala siyang ginawang ingay, wala siyang pinagsabihan, maging si Charles man. Alam niyang kung masyadong maagang kumalat ang mga chismis,
Madaling mabubura ng taong nasa likod nito ang mga bakas. Umupo si Catherine ng maraming oras sa harap ng kanyang computer. Binubuklat ang bawat pahina ng talaan at inihahambing ang oras ng pagpasok at paglabas sa palasyo. Ang nakagulat sa kanya ay ang hindi maitatangging mga katotohanan. Ilang ulit na lumabas ng palasyo si Margaret sa mga oras na mahigpit na ipinagbabawal, mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Ang panahong ito ay nakalaan lamang para sa mga kawani na may emergency duty o para sa mga lihim na pagpupulong. Ang isang mababang ranggong tagapaglingkod, tulad ni Margaret, ay walang dahilan upang lumabas sa ganoong oras. Higit pa rito, palagi siyang bumabalik matapos ang eksaktong 45 minuto hanggang 1 oras na para bang may nakikipagkita sa kanya sa isang lugar na napakalapit lamang. Naramdaman ni Catherine ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Lalong luminaw ang kanyang mga hinala. May isang taong nag-uudyok kay Margaret. May isang taong nais gamitin ang mga tao sa loob mismo ng maharlikang sambahayan upang sirain ang kanyang imahe bago pa opisyal na ipatong ang korona sa kanyang ulo. At ang taong iyon ay kailangang may sapat na mataas na katungkulan upang manipulahin ang mga kawani at may sapat na kapangyarihan upang bigyan sila ng pakiramdam ng kaligtasan kahit nilalabag nila ang mga patakaran. Tumayo siya, naglakad-lakad sa silid at bumulong ng may matatag na pasya. Hindi ito nagkataon. Walang sino man ang mga ngahas gawin ito kung walang utos mula sa itaas. Naalala ni Catherine ang mga kakaibang tinging nahuli niya sa mga nakaraang linggo. May ilang tagapaglingkod na nagsimulang maging malamig sa kanya. May mga bulong-bulungan sa kanyang likuran tuwing siya ay dumaraan. Tila ang lahat ay maingat na inayos at pinagplanuhan. Ang taong nasa likod nito ay hindi nais na agad na bumagsak si Catherine. Nais nitong dahan-dahan siyang pahinain, sirain ang kanyang kumpiyansa, at wasakin ang imahe niyang itinayo sa harap ng publiko bago pa man siya tuluyang umakyat sa trono. Nais nilang unti-unti siyang mawalan ng suporta sa loob ng palasyo. At kapag kumalat na ang mga chismis, magsisimula ring magduda ang publiko sa kanya. Galit na may halong matagal ng lungkot ang pumuno sa puso ni Catherine. Napakalaki ng kanyang pagsisikap upang tanggapin siya ng maharlikang pamilya at lagi niyang pinatunayan na karapat-dapat siya sa tungkulin ng isang reyna. Ngunit ngayon, ang mismong mga tao sa loob ng maharlikang pamilya ang nais humila sa kanya pababa. Marin niyang kinuyom ang kanyang mga kamao habang ang kanyang mga mata ay kumislap na parang malamig na bakal. Hindi ko sila hahayaang magtagumpay. Hahanapin ko ang taong nasa likod nito, kahit sino pa siya. Nang gabing iyon, hindi natulog si Catherine. Umupo siya sa kanyang mesa at patuloy na sinuri ang mga datos. Bawat munting palatandaan ay maingat niyang itinala. Alam niyang pumapasok na siya sa isang tahimik na digmaan. Ngunit hindi natakot si Catherine. Ang tanging naramdaman niya ay isang naglalagablab na determinasyong mas malakas kaysa dati. Kinabukasan, nang dumalaw si Prinsipe William, agad niyang napansin ang pagbabago sa mukha ng kanyang asawa. Marahan niyang ipinatong ang kamay sa balikat ni Catherine. Ano ang nangyari? Mukhang hindi ka maayos. Tumingala si Catherine at sinalubong ang mga mata ng kanyang asawa. Hindi niya sinabi ang lahat. Bahagya lamang siyang ngumiti. Ilang maliliit na usapin lamang sa palasyo, mahal. Ako na ang bahala rito. Ngunit mas kilala ni William si Catherine kaysa kanino man. Naramdaman niya ang tensyong bumabalot sa kanyang asawa. Kung babalikan ang 2 linggo bago ang lahat, ang kapaligiran sa panloob na silid pulungan ng Buckingham ay tunay na nakasasakal.
Hindi kayang pawiin ng mainit na gininto ang ilaw, ang tensyong kumakalat sa hangin. Nakaupo si Charles sa pangunahing pwesto, mas mahigpit ang muka kaysa karaniwan. Nasa harap niya si Camilla, ilang matataas na tagapayo, at si Catherine na tahimik na nakaupo. Kalmado, ngunit matatag ang anyo. Huminga ng malalim si Charles at malinaw na nagsalita. Walang pag-aalinlangan. Napagpasyahan ko na si Catherine, ang unti-unting hahalili sa kasalukuyang tungkulin ni Camilla. Sa loob ng susunod na buwan, lubos siyang ihahanda upang maging reyna. Ito ang aking pinal na desisyon. Bumagsak sa silid ang nakamamatay na katahimikan. Walang agad na nangahas magsalita. Bahagyang tumango si Catherine bilang pasasalamat, ngunit may munting kislap ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Alam niyang lilikha ng kaguluhan ang desisyong ito, ngunit hindi niya inaasahang darating ito ng ganoon kabilis. Nakaupo si Camilla sa tabi mismo ni Charles. Nananatili sa kanyang mukha ang pamilyar at magalang na ngiti, ngunit mapapansin ng sinumang mapagmasid na mahigpit niyang idiniin ang kanyang mga labi hanggang sa mamutla ang mga ito. Para bang sinampal siya ng malakas sa harap ng lahat. Matapos ang maraming taong pagtayo sa tabi ni Charles, matapos ang lahat ng kanyang pagsisikap upang patatagin ang kanyang posisyon, hayagan at malupit siyang pinapalitan ngayon ng isang mas batang babae na higit na minamahal ng publiko. Sa loob ni Camilla, sumiklab ang selos na parang apoy sa tuyong damo. Kinuyom niya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa hanggang bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling balat. Papalitan lamang ako dahil sa magandang si Catherine Middleton na minamahal ng publiko. Mapait niyang naisip habang sumisirit ang sama ng loob sa kanyang dibdib. Napakarami niyang isinakripisyo at napakaraming batikos ang tiniis upang manatili sa tabi ni Charles. Ngunit ngayon, tila nabura ang lahat sa isang maikling pangungusap. Hindi nagprotesta si Camilla sa harap ng lahat. Nanatili siyang ganap na tahimik at bahagya lamang tumango ng tumingin sa kanya si Charles. Ngunit nang matapos ang pulong at isa-isang umalis ang lahat sa silid, bumalik siya sa kanyang pribadong silid na mabibigat ang hakbang. Marahas niyang isinara ang pinto at ibinagsak ang kamay sa mesa. Isang baso ang nahulog sa sahig at nabasag. Sa tingin mo ba ay maaari mo na lang akong itapon ng ganoon, Charles? Bulong ni Camilla, nanginginig ang boses sa galit at sakit. Tumayo ako sa tabi mo sa gitna ng napakaraming unos at ngayon ay isinasantabi mo ako. Ang kahihiyan at pakiramdam ng pagtataksil ay nagliyab sa loob niya. Hindi umiyak si Camilla. Kailanman ay hindi niya pinahintulutan ang sariling magpakita ng kahinaan sa harap ng iba. Sa halip, umupo siya at ang kanyang mga mata ay unti-unting naging malamig at mapanuri. Alam niyang hindi niya maaaring hayagang tutulan si Charles. Nakapagpasya na ito at ang mga desisyon ni Charles ay karaniwang mahirap baguhin. Ngunit mayroon pa rin siyang kapangyarihan. Mayroon pa rin siyang mga taong tapat sa kanya at gagamitin niya sila upang ipagtanggol ang kanyang posisyon. Mula sa sandaling iyon, lihim na nagsimulang magplano si Camilla. Hindi siya kumilos ng padalos-dalos. Pinili niya ang isang maselan, mabagal, ngunit lubhang mapanganib na paraan. Kinausap niya ang mga pinagkakatiwalaan niyang tagapaglingkod at bodyguard, yaong mga itinuturing pa rin siyang tunay nilang amo. Inutusan niya silang manipulahin ang opinyon sa loob ng palasyo at magpakalat ng banayad. Ngunit nakapipinsalang mga insulto laban kay Catherine. Nais niyang maramdaman ni Catherine na hindi siya tanggap.
Nais niyang unti-unti nitong mawala ang tiwala sa sarili bago pa man mapunta sa kanyang mga kamay ang corona. Tuwing gabi, habang mag-isang nakahiga, madalas ngumiti ng malamig si Camila habang iniisip ang kanyang plano. Naniniwala siyang sapat pa rin ang kanyang talino at kapangyarihan upang kontrolin ang lahat mula sa mga anino. Nais ni Catherine na maging reyna. Subukan niya, sabi niya sa sarili. Ipaparamdam ko sa kanya na hindi basta-basta tumatanggap ng mga tagalabas ang maharlikang pamilyang ito. Walang kamalay-malay si Camila na ang mismong desisyong ito, napalitan siya ang nagsindi ng isang mabangis na digmaan. Hindi rin niya inasahan na si Catherine ay magiging ganoon katalas makiramdam at ganoon katatag na kaya nitong mapansin maging ang pinakamaliit na palatandaan. Matapos ang insidente, 2 magkasunod na gabi na hindi nakatulog si Catherine. Malinaw niyang alam na kung hindi siya kikilos agad, kakalat ang sabwatan at magiging mas mahirap itong kontrolin. Maagang-maaga ng umagang yon, habang nababalot pa ng hamog ang palasyo, umupo si Catherine sa kanyang mesa na may bakal na pa siya. Tinawag niya si Emily sa silid at marahan ngunit malinaw na sinabi, "Emily, kailangan kong gamitin ang lihim na tracking system sa lahat ng ID card ng mga kawani." Ituon lamang ang pansin kay Margaret. "Huwag mong ipaaalam ito kanino man." Bahagyang nagulat si Emily, ngunit mabilis siyang tumango. Nauunawaan niyang nahaharap ang kanyang amo sa isang seryosong problema. Sa loob ng 1 oras, nasa kamay na ni Catherine ang real-time na impormasyon. Ipinakita ng tracking system na umalis si Margaret sa palasyo gamit ang isang pamilyar na ruta. Sa pagkakataong ito, umalis siya sa oras na mahigpit na ipinagbabawal. Hindi nag-atubili si Catherine. Nagsuot siya ng maitim na Amerikana, ibinaba ang baseball cap upang takpan ang kanyang muka at palihim na lumabas ng palasyo sa pamamagitan ng isang pribadong daanang iilan lamang ang nakaaalam. Sinundan niya si Margaret mula sa malayo habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso nang makita niyang pumasok ito sa isang maliit at tahimik na cafe sa makitid na kalye sa labas ng Royal area. Kakaunti ang mga tao sa loob ng cafe at malamlam ang ilaw, perpekto para sa mga lihim na pagpupulong. Tumayo si Catherine sa kabilang sulok ng kalye at ginamit ang kanyang telepono upang kumonekta sa security camera sa loob ng cafe na naayos niya sa tulong ng isang pinagkakatiwalaang kontak. Malinaw na ipinakita ng maliit na screen ang lahat. Nakaupo si Margaret sa isang liblib na sulok, kaharap ang isang lalaking humigit kumulang 45 taong gulang, matangkad at nakasuot ng itim na Amerikana. Sa kanyang lapel ay naroon ang royal insignia, isang sagisag na nakalaan lamang para sa matataas na kawani o malalapit na bodyguard. Agad at madiin ang pag-uusap ng dalawa. Paulit-ulit na tumango si Margaret at inabot sa lalaki ang isang maliit na sobre. Binuksan niya ito, tumango ng may kasiyahan, at may sinabi siyang nagpapaasiwa sa ngiti ni Margaret. Mahigpit na hinawakan ni Catherine ang kanyang telepono. Sa sandaling iyon, lalo pang tumibay ang kanyang hinala. Hindi lamang pala isang suwail na tagapaglingkod si Margaret, isa siyang maliit na piyesa sa mas malaking larong maingat na nilalaro sa loob mismo ng palasyo. Mahigpit na hinawakan ni Catherine ang kanyang telepono habang mabilis na umakyat ang dugo sa kanyang muka. Naramdaman niyang kumukulo ang galit sa loob niya. Hindi na ito basta hinala lamang. Isa na itong buhay na patunay. Ang lalaking iyon ang susi upang mabuksan ang buong sabwatan. Mabilis siyang umalis sa kanyang pwesto, bumalik sa palasyo, at kaagad na nagsimulang magsuri. Wala pang 2 oras, nalaman ni Catherine ang pagkakakilanlan ng lalaki. Ang pangalan niya
ay Richard Harland, ang pinakamalapit na bodyguard ni Camila sa loob ng nakaraang 8 taon. Kilala si Harland sa kanyang ganap na katapatan at sa kakayahan niyang humawak ng mga sensitibong usapin nang hindi nag-iiwan ng bakas. Hindi na naghintay si Catherine. Agad niyang ipinatawag ang isang pinagkakatiwalaang security team at nag-utos. Dakpin ninyo si Richard Harland, dalhin siya sa guest room. Gawin ninyo ito ng tahimik, ngunit tiyaking hindi siya makakakontak kanino man. Makalipas ang 1 oras, dinala si Harland sa silid. Nanatili siyang malamig ang kilos, tuwid na nakaupo, habang may hamon sa kanyang mga mata. Pumasok si Catherine at isinara ang pinto sa likuran niya. Hindi siya umupo. Tumayo lamang siya sa harap ni Harland at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ano ang pinag-uusapan ninyo ni Margaret kanina? Tanong ni Catherine. Kalmado ang boses ngunit malinaw ang bigat ng bawat salita. Ngumisi si Harland. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy mo. Isa lamang iyong karaniwang pagkikita. May karapatan akong makipagkita sa mga kaibigan sa labas ng oras ng trabaho. Hindi ngumiti si Catherine. Inilapag niya ang kanyang telepono sa mesa at pinatugtog ang kuha mula sa security camera. Malinaw na lumitaw ang larawan ni na Margaret at Harland na magkahatubang habang ipinapasa ang isang sobre. Ito ba ang tinatawag mong karaniwang pagkikita, Ginoong Harland? Malamig na tanong ni Catherine. Royal insignia, ipinagbabawal na oras, at isang lihim na sobre. Sa tingin mo ba ay ganoon ako kahangal upang paniwalaan ang palusot na iyan? Natahimik si Harland, ngunit napansin ni Catherine na nagsisimula ng manginig ang kanyang mga mata. Namumuo ang pawis sa kanyang noo. Gayunman, sinubukan pa rin niyang magpigil at mag-deny. Wala akong alam. Wala kang karapatang interogahin ako ng ganito. Bahagyang yumuko si Catherine palapit sa kanya. Matatag at hindi matinag ang kanyang tingin. May karapatan ako dahil nakikipagsabuatan ka laban sa magiging reyna. At hahanapin ko ang taong nasa likod mo kahit sino pa siya. Lalong naging nakasasakal ang kapaligiran sa interrogation room. Nanatiling tikom ang bibig ni Harland. Ngunit alam ni Catherine na nagsisimula ng mabasag ang matigas niyang maskara. Hawak na niya ngayon ang pinakamahalagang bakas. At sa pagkakataong ito, hindi siya titigil hanggat hindi nalalantad ang buong katotohanan. Ang balitang nakaharap ni Richard Harland si Catherine ay tumama kay Camila na parang kulog sa gitna ng katahimikan. Nakaupo siya sa kanyang pribadong silid, hawak ang isang tasa ng tsaa, nang biglang manginig ng sunod-sunod ang kanyang telepono. Nang marinig niya ang ulat mula sa kanyang tapat na aide, nanginig ang kanyang kamay at nahulog ang tasa sa sahig hanggang sa mabasag. Namuti ang kanyang mukha na tila walang dugo. Lumaki ang kanyang mga mata sa takot na may halong galit. Paano nangyari iyon? Paano nakakilos ng ganoon kabilis si Catherine? Bulong ni Camila. Nanginginig ang boses. Bigla siyang tumayo at nagpabalik-balik sa silid na parang hayop na nakakulong. Ang tunay na takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Kapag inamin ni Harland ang lahat, guguho sa isang iglap ang lahat ng pinaghirapan niyang itayo. Ang kanyang dangal, posisyon, at kinabukasan sa maharlikang pamilya ay mawawasak. Wala nang panahon si Camila para magsisi o mag-atubili. Kailangan niyang kumilos kaagad. Dahil sa mahabang karanasan sa palasyo, alam niya kung paano magtago ng mga bakas. Agad niyang tinawagan ang kanyang personal assistant na nananatiling lubos na tapat sa kanya. Makinig kang mabuti, malamig ngunit nagmamadaling, sabi ni Camila. Ilipat agad ang 50,000 libra sa offshore account ni Harland. Pagkatapos, ayusin ang isang one-way ticket papuntang Switzerland sa pinakaunang flight. Bilisan mo.
Huwag kang mag-iwan ng anumang electronic trace na maaaring mag-ugnay nito sa akin. Tumango ang assistant at nagmamadaling isinagawa ang utos. Umupo si Camila, mahigpit na kinuyom ang kanyang mga kamao. Pakiramdam niya ay humahampas ng malakas ang kanyang puso. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tunay siyang nataranta. Hindi ko maaaring mawala ang lahat dahil lamang kay Catherine, mapait niyang naisip. Tumayo siya sa tabi ni Charles sa napakaraming pagtaas at pagbagsak. Ngunit ngayon, pumili si Charles ng iba at hinayaan pa ang taong iyon na bantaan ang kanyang posisyon. Samantala, nanatili si Catherine sa kanyang study, nakatutok ang mga mata sa monitoring screen. Hindi siya nagpahinga. Matapos na walang maibunga ang unang interogasyon kay Harland, mas lalo pa siyang naghukay. Gamit ang internal security system at mga lihim na koneksyon, sinubaybayan niya ang lahat ng kahina-hinalang galaw sa pananalapi. Biglang lumitaw ang isang notification. Napansin ni Catherine na isang malaking halaga ang kakalipat lamang mula sa isang anonymous account papunta sa account ni Harland. Kaagad pagkatapos nito, may biniling plane ticket. Naghahanda si Harland na tumakas. Ang flight papuntang Switzerland ay nakatakdang umalis sa loob lamang ng 3 oras. Biglang tumayo si Catherine, nag-aapoy ang mga mata sa determinasyon. Naramdaman niyang sumirit ang adrenaline sa kanyang katawan. Ito na ang sandaling malinaw na nag-iwan ng bakas, si Camila. Mabilis niyang tinawagan ang head of royal security. Isang taong lubos niyang pinagkakatiwalaan. Bumili si Harland ng plane ticket upang umalis ng bansa. Ang flight papuntang Geneva ay aalis ng alas 7:45 ng gabi. Makipag-ugnayan sa Heathrow Airport Police. Pigilan ninyo siya bago siya makasakay. May ebidensya ako ng money transfer at ng history ng lihim na pagkikita. Agad na tinanggap ng head of security ang utos. Tumayo si Catherine sa tabi ng bintana. Nakatikom ang mga kamao habang puno ng tensyon at pag-asa ang kanyang puso. Alam niyang kung makatakas si Harland, mas magiging mahirap ang lahat. Ngunit naniniwala rin siyang isang hakbang na siyang nauuna kay Camila. Sa Heathrow Airport, magulo ang kapaligiran. Pumasok si Harland sa security checkpoint na may dalang maliit na maleta. Pilit na nagpapakitang kalmado. Ngunit ang pawis sa kanyang noo at ang paulit-ulit niyang paglingon sa paligid ay nagbunyag ng takot na itinatago niya. Sa mismong sandaling papasok na siya sa gate, 4 na pulis na nakauniforme ang biglang lumitaw mula sa magkabilang panig. Richard Harland, inaaresto ka namin sa hinalang pagkakasangkot sa isang sabwatan laban sa maharlikang pamilya. Malinaw na pahayag ng isang opisyal. Nagpumiglas ng matindi si Harland, namumutla ang muka at matinis ang boses. Bitawan ninyo ako! Wala kayong karapatan! Isa itong patibong! Magbabakasyon lamang ako! Hindi siya pinansin ng mga pulis. Mabilis nilang nilagyan ng posas ang kanyang mga kamay sa mismong mataong bahagi ng paliparan. Napahinto ang mga pasahero sa paligid at nagtinginan habang nagsimulang kumalat ang mga bulungan. Patuloy na lumaban si Harland, ngunit wala nang saysay ang kanyang pagpupumiglas. Dinala siya palayo na nakaposas ang mga kamay sa likuran. Ang muka ay baluktot sa takot at kawalan ng pag-asa. Hindi kalayuan, natanggap ni Camila ang balitang naaresto si Harland sa paliparan. Napalugmok siya sa kanyang upuan, tinakpan ang bibig gamit ang isang kamay habang namumula ang kanyang mga mata sa galit at sindak. Hindi maaring dito magtapos ang lahat. Bumagsak kay Richard Harland ang bigat ng legal na presyon na parang bagyo.
Matapos siyang arestuhin sa Heathrow Airport, direkta siyang dinala sa isang espesyal at high security na pasilidad ng maharlikang pamilya. Wala nang natitirang puwang para sa pagtanggi. Ang mga kamera sa paliparan, ang naitalang pagkikita nila ni Margaret, ang history ng money transfer, at ang tracking data ay bumuo ng isang lambat na imposibleng takasan. Sa maliwanag na interrogation room, nakaupo si Harland na nakayuko habang umaagos ang pawis sa kanyang noo. Sa harap niya ay 2 royal lawyers at isang senior officer. Matapos ang mahigit 4 na oras ng pagtitiis, tuluyan nang nabasag ang kanyang boses. Ako ay kumikilos sa utos ni Queen Camilla. Inutusan niya akong lapitan si Margaret, bigyan siya ng pera, at ipahiya si Catherine sa publiko. Sinabi niyang iyon lamang ang paraan upang maprotektahan ang kanyang posisyon bago matanggap ni Catherine ang korona. Sinunod ko lamang ang mga utos. Malinaw na naitala ang pag-amin, kasama ang mga lagda at kumpirmasyon. Pinagsama-sama ang mga ebidensya sa isang makapal na dosyer. Nakatayo si Catherine sa pasilyo sa labas. Nang lumabas ang head of security at tumango bilang kumpirmasyon, bumitaw siya ng mahabang hininga. Hindi iyon buntong hininga ng tagumpay, kundi ginhawa dahil sa wakas may sagot na ang sakit ng pagtataksil. Naramdaman niyang pagod siya, ngunit gumaan din ang kanyang dibdib. Kahit paano, hindi na siya lumalaban nang mag-isa sa dilim. Nang gabing iyon mismo, iniharap kay Charles ang buong dosye. Mag-isa siyang nakaupo sa kanyang pribadong tanggapan, habang ang ilaw ng desk lamp ay nagbibigay ng dilaw na anino sa kanyang mukha. Nang matapos niyang basahin ang huling pahina, ibinaba ni Charles ang dokumento. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Gulat, sakit, at galit ang nagsanib sa isang mabigat na dumagan sa kanyang dibdib. Tumayo siya sa tabi ni Camilla sa loob ng maraming taon. Minsan ay naniwala siyang ito ang kanyang matibay na sandigan. Ngunit ang babaeng ito ay gumamit ng mababang paraan upang saktan ang maharlikang pamilya. Kinabukasan, ipinatawag ni Charles si Camilla sa isang pribadong silid-pulungan. Pumasok siya na pilit pinananatili ang katahimikan, ngunit malinaw na mababasa sa kanyang mga mata ang takot. Hindi umupo si Charles. Tumayo siya ng tuwid, mababa ang kanyang malalim na boses, ngunit bawat salita ay matalim na parang talim ng kutsilyo. Camilla, malinaw na ang lahat ngayon. Inamin ni Harland ang lahat. Ikaw ang nag-utos ng mga insulto laban kay Catherine. Sinuhulan mo ang tagapaglingkod at inayos mo ang pagtakas ng iyong bodyguard. Balak mong gumamit ng maruruming paraan upang mapanatili ang iyong posisyon sa pamamagitan ng pagsira sa taong pinili ko. Sinubukan ni Camilla na ipagtanggol ang sarili. Matinis at nanginginig ang boses. Charles, hindi mo maaaring paniwalaan ang salita ng isang karaniwang bodyguard. Gusto ko lamang protektahan ang akin. Tumayo ako sa tabi mo sa loob ng napakaraming taon. Pinutol siya ni Charles sa pamamagitan ng isang malamig na tingin. Tama na! Wala kang pinoprotektahan. Pinoprotektahan mo lamang ang sarili mong ambisyon at pagmamataas. Ipinagkanulo mo ako, ipinagkanulo mo si Catherine, at ipinagkanulo mo ang mismong maharlikang pamilya. Huminto siya sandali, pagkatapos ay nagpahayag sa tinig na hindi matitinag. Opisyal kong ipinahahayag ang aking paghihiwalay sa iyo. Mula sa sandaling ito, wala ka nang gaganaping tungkulin o titulong hawak sa maharlikang pamilya. Lahat ng pribilehyo ay binabawi. Ito ang aking pinal na desisyon. Nanigas si Camilla sa kinatatayuan. Putlang-putla ang muka na tila wala ng dugo. Sinubukan niyang manatiling kalmado, ngunit nanginginig
ang kanyang mga tuhod. Tumulo sa kanyang pisngi ang mga luha ng galit at kawalan ng pag-asa. Hindi niya kailanman naisip na magtatapos ang lahat ng ganito kabilis at ganito kasaklap. Ang kapangyarihang minsan niyang hinawakan, ang dangal na matagal niyang pinaghirapang itayo, lahat ay nabasag sa loob lamang ng isang umaga. Tumalikod si Charles at hindi na muling tumingin sa kanya. Lumabas siya ng silid na pagod ngunit matatag ang anyo. Alam niyang magdudulot ng malaking pagkabigla ang desisyong ito, ngunit hindi niya maaaring hayaan na patuloy na lasunin ng pagtataksil ang maharlikang pamilya. Mabilis na kumalat ang mga bunga ng pangyayari. Mahigpit na kinontrol ang balita tungkol sa paghihiwalay at ang mga dahilan sa likod nito, ngunit mabilis pa ring kumalat ang mga tsismis. Ganap na gumuho ang reputasyon ni Camila sa mata ng publiko. Ang mga dating tapat sa kanya ay unti-unting nanahimik o naghahanap ng paraan upang lumayo. Pumasok ang maharlikang pamilya sa yugto ng malakas na reforma, habang si Catherine ay mas matatag at mas malinaw na ipinapakita ang kanyang posisyon. Hindi nagtatapos ang kwentong ito sa isang perpektong wakas na parang fairy tale. Nagtatapos ito sa isang mahal at masakit na aral tungkol sa katapatan, pagtataksil, at sa presyong binabayaran kapag ang kasakiman at selos ang nangibabaw.